po akong mahalagang ihabilin sa inyo bago po ako mag-step down. Praise God. Alam po natin ngayon ang mga issues sa media, di ba? He is now suffering from sarcoma cancer. Na which is ang cancer na ito ay napakasalbahing cancer. At parang ito yung pinakasalbahing cancer na hindi tumubuhay. Amen. Alam po natin pag may cancer, bihira na po nabubuhay. Suffering from that certain cancer. Alam niyo po ba, ang maraming tao may cancer. Ang maraming tao na nasa kasalanan ay may cancer sa kaluluwa. Na ang cancer sa kaluluwang ito, tanging Diyos lang ang pwedeng magpagaling. Amen. Nanawa po ba natin, church? At meron din po tayong cancer sa ating kaluluwa na we are suffering from it. Amen? Kasi ang cancer ng kaluluwa ay kasalanan. At ang cancer na ito ng kaluluwa, tanging Diyos lang ang pwedeng mag-alis, magpagaling kumuha, ang magpatawad. Amen po ba? Now, ngayon, ito pong naggas ng aking atensyon. Dito natin nakakuha tayo ng tips. Bakit ang tao, kahit health conscious siya, kahit nag-iingat sa mga pagkain, kahit totoo talaga yung sinasabi ng Matthew chapter 15, na walang anumang pumapasok sa bibig ng tao, nagpapanumi sa kanya sapagkat inilabas ka agad ito. Amen? Dinidefecate natin yan. Amen po ba? Dinudumi po natin. Yan po ang sabi ni Jesus Christ, walang pumapasok sa bibig na pagkain ang nagpaparumi sa tao. Sapagkat nilalabas na yun. Amen po ba? Ang nagpaparumi daw po sa tao, yung lumalabas sa bibig. Ano yun? Yung mga pagmumura. Meron po bang nagmumura? Yung lumalabas sa bibig ang nagpaparumi sa tao. Yes. Basahin po natin ang Matthew chapter 15. Ano lumalabas sa bibig? Masasamang salita. Panlalait. Cursing. Hello? Mga negative words. Hello? Diba? Panlalait, negative words, masamang salita, mga mahahalay na salita, mga bastos na salita. Hello? Yung mga hindi totoong salita, mga kasinungalingang salita, yan po ang nagpaparumi sa tao, yan yung lumalabas, hindi po yung pumapasok. Kaya nga po nagkakaroon ng cancer sa kaluluwa. Amen po ba? I get this. Nakuha ko ito, sakit na ito. Saan? Sa negative thoughts. Negative emotions. Kaya siya ay nalungkot, apektado. Hindi mo ang kasalanan, walang pinipili kahit may pinag-aralan. Hello? Kaya, lagi ko sinasabi, kapag lumalapit tayo sa Diyos, kakalimutan natin, iiwan natin sa ating bahay yung ating mga tinapos. Amen? Kahit doktor ka, attorney ka, medic ka, kahit anong tinapos mo, kahit pulis, anong tinapos mo na meron ka sa ibabaw ng mundong ito, kailangan iiwan mo yun sa labas pagpasok mo sa church. Amen? Iiwan mo yun kasi hindi kailangan ng Diyos yan. Ang kailangan ng Diyos, yung puso mo. Bagamat walang masama riyan, kasi kailangan natin magtapos sa pag-aaral para tayo makapagtrabaho, makakain, makapaglingkod sa Diyos. Amen? Pero, madalas kasi at marami kasi dahil may tinapos, may mga sungay, may mga pangil, mga hydrocephalus. At ayaw ng Diyos yan. Kaya pag pumasok ka sa church, kakalimutan mo na may pinag-aralan ka. Kakalimutan mo na engineer ka, architect ka, doctor ka, medic ka, attorney ka, kakalimutan mo na. Iwan mo sa labas yan at pumasok ka sa Lord, lumapit ka sa Lord sa church na mayroong humility sa puso. Amen? Now, we see, kahit edukado ang isang tao,
walang pinipili sa Satanas, bibiktimahin ka. Kahit health conscious ka, bibiktimahin ka pa rin ni Satan. See? Alam nyo, church, biblical word. Kawawa siya. Hindi siya nanaya. Opo, may pera. Uubusin ng cancer yung pera mo. Pero bago maubusin, kailangan makalapit ka na sa Panginoon. Dahil si Jesus po ang great healer. Palakpakan po natin ang Diyos. He can heal you even without money. Amen po ba? And He can, pwede ka rin operahin na pagkatapos unang peklat ang puso mo. Ganun po si Jesus. And when you taste, ang dami niyang pinagaling, di ba? Sa book of, sa gospel, sa book of Matthew, mga bulak pipi, di ba? Mga paralitiko, lahat po may sakit karamdaman, mga demon process, pinagaling niya. Walang imposible sa Panginoon. At alam niyo po ba, itong 12 years na dinudugong babae, naubos na ang kanyang kayamanan, maigi nilang na kanya pong na-encounter si Jesus Christ. Amen. Sa buhay niya at nag-stop. Sabi niya, mahawakan ko ng laylay ng kanyang damit, gagaling na ako. Because of her faith, gagaling na ako. Amen. Dapat sa lahat na may sakit karamdaman, makalapit lang ako sa Panginoon, gagaling na ako. Amen. Amen po ba? Okay, alam niyo mga kapatid ko, wala talagang magandang idinudulot yung sama ng loob, galit, puot, tampo, hinanakit sa buhay ng tao, inggit, selos sa buhay ng tao. Amen. Hello? Kahit health conscious ka, pero kung meron kang galit, puot, tampo, hinanakit sa puso mo, pwede ka pa rin magka-cancer, pwede ka pa rin magkasakit. So, hindi assurance ng mga vitaminos, yung kinakain mo, walang masama rin para magiging healthy, malakas ka, walang masama rin, yan po ang kailangan natin. Go, grow, glow foods. Amen po ba? So, kailangan po natin yan. Ang sinasabi po natin rito, na kahit health conscious ka, pero kung talagang meron kang negative thoughts, mga hurts, any kind of emotion, mga feelings mo na nagbibigay sa iyo ng kalungkutan, entrance po ito ng sakit at karamdaman. Kaya dapat lahat tayo, wala tayo niyan. Wala tayong galit po, tampoy na natin sa manalog, inggit sa iyo sa ating puso. Amen. Tingnan nyo. Si Saul, King Saul, kumanta yung mga babae, sinasalubong sila galing sa labanan. Sinasalubong po na, ang kanta po ng mga babae, sabi nila, ang pinatay daw ni King Saul ay libo-libo. Pero si David, laksa-laksa. Mga girls yun, nagkakantahan. Sabi na, ano? Sa kanta nila, libo-libong pinatay ko, pero kay David, laksa-laksa. Alam niyo ba ang nangyari? Nagalit siya. Isinaman ng loob yun ni King Saul. At nung sumama ang loob ni King Saul, eto na ngayon, nagpadala ang Diyos sa kanya ng masamang espiritu. Hari ito. Hari. Bakit? Dahil masama ang kanyang loob. Kalabitin ng katabi mo, kumusta yung kalooban mo? Wala pang masamang loob dyan? Hindi ka ba nalulooban ng masama? Di ba? Masamang loob, nalulooban ka ng masamang feelings. Amen? So mga kapatid ko, Jesus, my life family, kung may galit ka ngayon, buo, tampo, hinanakit, selos, inggit dyan sa sarili mo, surrender it to God. Amen. Alisin mo na sa buhay mo, hihingi mo na ng tawad sa Diyos. Amen. Yung pag humingi ka ng tawad sa Diyos, magaan ang buhay. Namumunutan ka ng tinik. Kasi pag meron yan sa'yo, oy mga kapatid, pinapahirapan mo, sinasaktan mo ang sarili mo. Amen? Palakpakan po natin ang buhay. Tawagin po natin si Mata.